Kabanata 1981. Mabilis na tumakas si Braden. Sa isang hakbang, lumitaw siya ng 100 metro ang layo. Gayunpaman, ang bilis ni James ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Ang kanyang pisikal na katawan ay binago ng demonic lotus, na nagbigay sa kanya ng nakakatakot na kapangyarihan. Inilapat ni James ang kanyang pisikal na lakas at mabilis na hinabol si Braden. Naabutan niya si Braden sa malalalim na kagubatan sa bundok at hinarangan ang kanyang daan. Sa sandaling iyon, walang lakas si Braden mula sa kanyang braso. Patuloy ang pagdugo ng kanyang braso. Tumingin siya kay James na humaharang sa kanyang dinadaanan at malamig na sinabi, "Huwag kang umarte, James. Ako ay mula sa overworld. At hindi magtatagal bago ang aking mundo ay sumanib sa Earth. Kapag dumating ang oras na iyon, ang pinakamalakas na tao mula sa ating mundo ay darating sa Earth. Siguradong pahihirapan ka hanggang kamatayan kung papatayin mo ako ngayon." Alam ni Braden na hindi siya tugma kay James. Kaya naman, ginawa niyang pananakot at pananakot kay James. Hindi naman naapektuhan si James sa sinabi niya. Kailangang mamatay ni Braden. Kung hindi, ilalabas niya ang kanyang impormasyon at aakitin ang mga kakilakilabot na kalaban tulad ni Zane upang tugisin siya. Alam ni James na hindi pa siya handa. Ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Hindi na nagsalita pa si James at binunot ang kanyang espada. Ang Primordial Dragon Blade ay kuminang na may maliwanag na gininto ang liwanag. Mapangahas. Galit na galit si Braden. Alam niyang mas mababa siya kay James. Ngunit maaaring mabaigo si James na patayin siya kung susubukan niyang lumaban. Binunot din ni Braden ang kanyang espada at inilabas ang lahat ng kanyang lakas. Dahil sa enerhiya, nabunot ang mga sinaunang puno sa kanilang paligid. Ilang bato rin ang pumutok at nagkapira-piraso. "Papatayin kita." Galit na sigaw ni Braden. Hawak ang kanyang mahabang espada. Agad siyang humarap kay James at nilalas ang kanyang espada. Tinutukan ang kanyang ulo. Itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade para lumaban. Kumalabog. Nagbanggaan ang dalawang espada. At kumikislap ang mga kislap. Bumukas ang lupa sa ilalim ng mga paa ni James dahil sa napakalakas na puwersa. Gayunpaman, pinigilan ni James ang puwersa. Gumanti siya ng atake at itinutok ang kanyang espada sa vital points ni Braden. Mabilis na binago ni Braden ang kanyang posture para pigilan ang pag-atake ni James. Agad na sumiklab ang matinding away. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang Kat-Anji tanging swordsmanship. Kaya pinipilit si Braden na umatras palagi. Sa ilang sandali lang, nabutas ang hita ni Braden. At nabuo ang isang madugong sugat. Sa pakikipaglaban kay James, lalong nagalit si Braden. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya nagawang saktan si James. Gayunpaman, mabilis ang reaksyon ni James. At mabilis niyang naiwasan ang kanyang mga pag-atake. Matapos ang ilang palitan ng mga galaw, napilitan si Braden na ipagtanggol ang pasibo. Bagamat medyo mataas ang ranggo niya, pasibo niyang depensa laban kay James. Gayunpaman, hindi siya magagawang patayin ni James ng ganoon kaga. Boom! Muling nagsalpukan ang dalawang espada. Napaatras si Braden ng 100 metro. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang malaking puno. Na nagpabagsak dito. Naramdaman din ni James ang naging resulta ng banggaan. At namamanhid ang braso niya. Medyo malakas siya. Huminga ng malalim si James. Makapangyarihan ang isang supernatural na nagbukas ng 7th inner gate. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Hindi niya ito madaling patayin. Nag-aalala si James na ang pag-drag nito ng mas matagal ay magbibigay daan sa mga hindi inaasahang sitwasyon.
Inalis niya ang primordial dragon balde. Ang itim na enerhiya ay lumabas sa kanyang katawan at mabilis na nagtipon upang bumuo ng isang itim na lotus. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa lotus. Ay ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Brayden. Ito ang enerhiyang nagpapatakot sa kanya noon. Ngayong lumitaw na ang itim na lotus. Tumindi ang kanyang pakiramdam ng pagkatalo. Sa ilalim ng pagsupil ng enerhiya. Nanginginig ang mga binti ni Brayden. At hindi niya maiwasang magkaroon ng gana na lumuhad para sambahin si James. Pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman. Hindi niya hinayaang lumuhad. Maya-maya, hindi na niya nakayanan at napaluhod. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang true energy at pilit na nilalabanan ang pagsupil ng itim na lotus. Pinilit niyang bumangon mula sa pagkakaupo at tinitigan si James ng may takot. Sa nanginginig niyang mga ngipin, nagtanong siya, ano iyon? Kabanata 1982. Ang itim na lotus ay nagpahirap kay Brayden na magsalita ng malinaw. Nagulat si James nang makitang takot na takot si Brayden. Inilabas lang niya ang kanyang supernatural power. Malumanay na sumagot si James. Ito ang aking supernatural power. Igaling ka sa demon race. Ikaw ang demonyong nanatili sa earth noon. Kumunat ang noo ni James. Demonyo. Anong demonyo ang nanatili sa earth noon? Gayunpaman, wala siya sa mood para isipin iyon. Bakas sa mukha niya ang pagpatay sa layunin. Pumalakpak. Lumuhad si Brayden sa lupa at paulit-ulit na yumuko. Dakilang Demon Lord, huwag mo akong patayin. Magiging alipin mo ako habang buhay. Kinilabutan siya. Ang mga demonyo ay nakakatakot na pag-iral. Ang buong mundo ay nakipaglaban sa mga demonyo sa nakaraan ngunit natalo. Kung wala ang ilang powerhouse na nagsakripisyo ng kanilang sarili. Ang Earth at ang iba pang libo-libong mundo ay nalipol na ng mga demonyo matagal na ang nakalipas. Mamatay. Dumilim ang mukha ni James. Sa isang pag-iisip, mabilis na lumutang ang itim na lotus. Pamatong ito sa ulo ni Brayden. At lumabas mula rito ang itim na enerhiya. Bumagsak ang enerhiya mula sa langit at lumubog sa katawan ni Brayden. Boom! Napunit at sumabog ang katawan ni Brayden. Siya ay naging wala. Walang iniwang laman o dugo. Tahimik na pinagmamasdan ni James ang nangyari. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang natal lotus. Si Brayden ay isang supernatural na nagbukas ng 7th inner gate. Gayunpaman, wala siyang magawa laban sa kanyang itim na lotus at namatay. Sino ang demonyong binanggit niya? Binawi ni James ang itim na lotus at nag-isip sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay ginawa gamit ang itim na lotus at alam niya ang pinagmulan nito. Noong sinaunang panahon, iniwan ng isang powerhouse ang demonic lotus pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga ninuno ng daigdig ay nagsumikap upang makuha ang demonic lotus. Ang demonyo ba ang kalaban na binanggit ng tagapag-alaga? Bulong ni James. Inalis niya ang kanyang iniisip at mabilis na umalis sa lugar. Bumalik sa tuktok ng bundok. Nanatiling nakaupo si Xander sa lupa. Hinihimok ang kanyang true energy na gamutin ang kanyang mga sugat. Nang makitang bumalik si James, hindi niya napigil ang tumayo. Nagtanong, "Kumusta, James?" Sa sandaling iyon, binawi ni James ang kanyang enerhiya at ganap na naiiba sa taong may demonic energy kanina. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, "Pinaalis ko siya." Ikaw? Nagulat si Xandra. Kilala niya ang young master ng 7-star sect. Ang lakas ni Brayden. Siya ay isang supernatural na nagbukas ng 7th inner gate. Kaya niyang mangibabaw sa earth. She was in disbelief na kayang pumatay ni James ng powerhouse na ganyan. Ngumiti si James at sinabing, "Everything's settled. Ligtas ka na ngayon. Hayaan mo muna akong gamutin ang mga sugat mo." Inilabas niya ang crucifer at sinimulang gamutin ang mga sugat ni Xandra. Hindi nagtagal.
Lahat ng mga sugat ni Xandra ay gumaling. Nakaupo ang dalawa sa isang malaking bato sa tuktok ng bundok. Ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa madilim na kalangitan. At ang nakasisilaw na puting liwanag ay sumikat sa Earth. Anak, anong nangyari nitong nakaraang taon? Hindi ka ba namatay sa Floret Palace? Paanong buhay ka pa? Napatingin si Xandra kay James ng masama. Ngayong gumaling na ang kanyang mga sugat. Namumula na naman ang kanyang mukha. Gayunpaman, magulo pa rin ang kanyang buhok. At may mga bahid ng dugo sa kanyang mukha. Na ikinalulungkot niya. Hindi ako namatay. Nagtago ako at nagsasanay ng husto sa nakalipas na 3 taon. Kanina lang ako lumabas. Pagsisinungaling ni James. Ang impormasyon tungkol sa tagapag-alaga ay kailangang manatiling confidential. At hindi niya masabi kahit kaninong. Kahit ang kanyang ina. Kabanata 1983. Gumawa si James ng pagsasalaysay ng kanyang pagkawala. Naniwala si Xandra na totoo. Nakahinga siya ng maluwag na si James ay makapangyarihan at maaaring pumatay ng isang supernatural na nagbukas ng 7th inner gate. Oh, tama. Biglang may naalala si Xandra at ngumiti ng pilyo kay James. Pumunta ako dito para humanap ng mahimalang bagay na magpapagaling sa tatay ko. Pagdating ko sa Mount Silberg, nakita ko ang mga tao mula sa 7-star sect na nagbabantay sa isang puno. Tapos, ninakaw ko ang sacred tree at itinago kapag hindi nila pinapansin. Ihahatid na kita agad. Naintriga si James sa sagradong puno. Ang isang bagay na maaaring maging interesante sa isang supernatural na nag-unlock sa 7th inner gate ay tiyak na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Tumango siya at sinabing, "Sige, tumayo ang dalawa." At pinona ni Xandra si James sa Mount Silberg. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, ang dalawa ay nasa malalim na bahagi ng Mount Silberg. Huminto si Xandra sa harap ng ilang bushes at pinaghiwalay ang mga ito. Nakita ni James ang isang maliit na puno na nakatago sa loob ng mga palumpong. Ang maliit na puno ay halos 1 metro ang haba. Ang puno ng kahoy ay pilak, na may ilang mga sanga, dahon, at mga bulaklak, na pilak din. Pinulot ito ni Xandra at sinabing, "Ito ang sagradong puno. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit napaka-sensitibo ko sa gayong mga banal na bagay. Nararamdaman ko pa rin sila kahit malayo ako sa kanila. Nakakamangha iyon." Gulat na napatingin si James kay Xandra. "Ma'am." Tumango si Xandra at sinabing, "I could sense its exist in Sol's Mount Silberg from Lothian. Nakarating ako dito base sa senses ko." Nang marinig ito, nagulat si James. Nararamdaman ba niya ang banal na bagay sa Mount Silberg ni Sol mula sa Lothian? Ang gawaing ito ay kamangha-mangha. Sa salita, kahit saan ipanganak ang isang bagong banal na bagay sa madaling palabas. Mararamdaman ito ni Xandra. Patuloy ni Xandra, "Nararamdaman ko rin ang maraming mahalagang nilalaman ng Empyrean spiritual energy na lumalabas sa buong mundo. Ang mga bunga ng mga halaman ay mahusay na tonics na maaaring maging lakas ng mga martial artist. Gayunpaman, ang sacred tree na ito ay ang pinakabihirang isa ayon sa aking pandama." Tumingin si James sacred tree. Ang puno nito, mga sanga, dahon, at mga bulaklak ay pawang pilak. Bukod pa rito, ang pilak na enerhiya ay makikitang malabo na dumadaloy sa mga sanga. Napaka-magical ng tanawin dito. Hindi gaanong alam ni James ang tungkol sa sagradong puno dahil ang mga banal na bagay na ito ay nangyayari lamang dahil nagbabago ang mundo. Kaya, ang mga tao sa Earth ay hindi pa nakikita ng mga ganoong bagay. Ang tanging bagay na tiyak ay ang mga banal na bagay na ito ay kapaki-pakinabang sa mga tao. Sa dati nilang pag-uusap, alam ni Xandra na pinagaling na ni James si Langston. Kaya, ang sagradong puno na kanyang inagaw ay walang silbi. Inabot niya ito kay James at nakangiting sinabi, "I've never given you anything in the past.
Kaya, gusto kong ibigay sa iyo itong sagradong puno. Pinigilan siya ni James at sinabing, hindi, nagsumikap ka para makuha ang sagradong puno. Hindi ko matanggap. Sabi ni Xandra, kunin mo. Ang ating daigdig ay naganap ng isang makapangyarihang tao na umakyat. Malakas ka na ngayon, ngunit hindi pa nagbubukas ang selyo. At kailangan mong palakasin pa para protektahan ang mga tao sa Earth sa hinaharap. Dahil mapilit si Xandra, hindi na tumanggi si James at tinanggap ang Sacred Tree. Salamat inay. Napangiti si Xandra, nakahinga siya ng maluwag dahil napaka-promising ng anak niya. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa Mount Silberg. Naunang bumalik si Xandra kay Lothian. Samantala, bumalik si James sa Southern Plains kasama ang Sacred Tree. Ang sagradong puno ay misteryoso. At wala siyang ideya kung anong bunga ang tatubo mula rito. Kung overworld, natuklasan ito ng mga tagalabas. Tiyak na darating sila para bawiin ito sa kanya. Kabanata 1984, kailangang mag-ingat at bantayan ni James ang sagradong puno hanggang sa ito ay mamunga. Bumalik siya sa Mount Thunder Pass at nagtanim ng Sacred Tree. Sa sandaling itanim niya ang Sacred Tree, malinaw niyang naramdaman ang mabilis nitong pagsipsip ng Empyrean Spiritual Energy. Nagtipon ang Empyrean Spiritual Energy sa paligid ng Sacred Tree. Ito ay higit na puro kaysa noong siya ay nilinang. Tumingin si James sa maliit na pilak na puno at hindi napigil ang purihin. Kamangha-manghang, nagsimula siyang umasa sa mahiwagang bunga na tatubo mula sa maliit na puno. Ito ang sandaling inaasahan niya. Kahit na ang kanyang ina ay nagsabi na ang maliit na puno ay kasalukuyang pinakabihirang sa Earth. Kaya ang bunga nito ay tiyak na madaragdagan ang kanyang cultivation base ng malaki. Naghintay si James ng ilang araw sa Mount Thunder Pass, ngunit ang Sacred Tree ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pamumangga. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Xandra. James, isang banal na bagay ang malapit ng lumitaw sa Mount Bane. Anong uri ng banal na bagay ito? Tanong ni James. Sabi ni Xandra, hindi ako sigurado. Kagabi, nanaginip ako ng libo-libong liwanag na sinag mula sa Mount Bane. Nang tumingin ako sa direksyon ng Mount Bane kaninang umaga, naramdaman ko ang isang pambihirang banal. Bagay ay malapit ng lumitaw. Ito ay magiging isang napakahimala. Ito ay ilang beses o mas malakas pa kaysa sa Sacred Tree na nakuha ko mula sa Mount Silberg. Nagulat si James sa balita. Nanay, alam mo ba kung anong uri ng banal na bagay ang isisilang sa bundok Bane? Sagot ni Xandra, hindi ko pa alam. Pero mararamdaman ko ang hitsura nitong pagkalipas ng isang linggo. Sabi ni James, sige, susugod ako para tingnan ang sitwasyon. Paalala ni Xandra, ingat ka, ang Mount Bane ay puno ng overworld outsiders. Ang sacerdotal sect na itinatag ni Zane ay matatagpuan din sa Mount Bane. Hindi bababa sa 5 tao ang kasing lakas ni Zane. Gagawin ko. Pagkatapos kausapin si Xandra, binaba na ni James ang telepono. Umupo siya sa harap ng silver na Sacred Tree na may seryosong tingin. Ang Mount Bane ay kung saan nagtipon ng makapangyarihang overworld outsiders. Ngayon, ang mga tao mula sa Earth ay ganap na nawala ang kanilang karapatan na ipaglaban ang Mount Bane. Samantala, siya ay mas makapangyarihan kaysa sa isang supernatural na nag-unlock sa 7th Inner Gate kung hindi niya gagamitin ang kanyang supernatural power. Samantala, ito ay magiging isang draw sa pinakamahusay na laban sa isang powerhouse na nag-unlock sa 8th Inner Gate. Baka durugan siya ng isang powerhouse na tulad ni Zane. Sinabi na sa akin ni nanay na ang banal na bagay na lumilitaw sa Mount Bane ay hindi pangkaraniwan. Kahit anong mangyari, kailangan kong pumunta doon. Hindi ko pwedeng hayaan ang overworld outsiders na makinabang dito. James murmured. Pagkatapos, tinawagan niya si Delaney.
Nakabalik na si Delaney sa Wormstead. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa Mount Thunder Pass. Nakasuot siya ng puting damit at para siyang diwata. Dahan-dahan siyang lumapit kay James at tinawag ng matamis. James! Tumango si James at sinabing, I'm planning to head to Mount Bane. Ikaw ang pinakamalakas kay Lothian. Hiniling ko sa iyo na pumunta dahil kailangan kong tulungan mo akong bantayan itong sagradong puno. Napatingin si Delaney sa Sacred Tree. Alam niya na dinala ni James ang isang sagradong puno mula sa Mount Silberg. Gayunpaman, nabigla pa rin siya matapos makita ang Empyrean energy na nakapaligid sa Sacred Tree. Pagkatapos ng panandaliang pagkabigla, nagtanong siya, James, ang Mount Bane ay naging lugar ng pagtitipon ng mga overworld outsiders. Ano ang pinunta mo doon? Sabi ni James, sinabi ng nanay ko na may lalabas na banal na bagay sa Mount Bane sa loob ng 1 linggo. Kailangan kong tingnan. Sige, tutulungan kitang bantayan ang Sacred Tree. Mag-ingat sa iyong paglalakbay sa Mount Bane. Salamat. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Matapos humingi ng tulong sa kanya si James. Tumalikod siya at umalis. Kabanata 1985. Matapos maipaliwanag ni James ang kanyang intensyon kay Delaney, umalis siya sa Mount Thunder Pass. Ang kanyang destinasyon ay ang Mount Bane dahil sinabi ng kanyang ina na isang banal na bagay ang lilito sa Mount Bane sa loob ng 1 linggo. At ito ang magiging pinakamahalagang lilito sa Earth. Kung ano iyon, hindi pa niya alam. Maging ang kanyang ina ay hindi sigurado kung ano ang lalabas sa pagkakataong ito. Ang alam lang niya ay isang pambihirang banal na bagay ang lilito sa Mount Bane sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder Pass, pumunta siya sa Wormstead at sumakay sa pribadong eroplanong inayos ni Henry. Makalipas ang kalahating araw, nagpakita siya sa Mount Bane ni Saul. Ang Mount Bane ay naging isang lugar ng pagtitipon para sa overworld outsiders. Lahat ng martial artist ng overworld ay magtitipon sa Mount Bane sa nakalipas na 3 taon. Dati, may access din ang mga martial artist ng Earth sa lugar. Gayunpaman, ang mga martial artist ng Earth ay ipinagbabawal sa lugar pagkatapos ng mas makapangyarihan. Lumitaw ang mga overworld outsiders. Ang sinumang martial artist na dumating sa saklaw ng Mount Bane ay walang awa na papatayin. Sa nakalipas na ilang taon, hindi mabilang na mga martial artist mula sa Earth ang namatay sa kamay ng overworld outsiders. Bumaba si James sa eroplano sa isang patag na lugar sa labas ng saklaw ng Mount Bane. Pagkatapos, tumingin siya sa mga bundok sa di kalayuan. Isang puting ambon ang nakapalibot sa malayong kabundukan. Ang makukulay na liwanag na sinag ay makikitang bumubulusok sa kalawakan sa pamamagitan ng ambon, na nagbibigay sa Mount Bane ng kakaibang misteryo. Marami pang hindi kilalang mga bundok ang lumitaw sa paligid ng Mount Bane sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, ang mga bundok na ito ay tinatakan at hindi makapasok. Ang selyo ay kailangang buksan upang makapasok sa bundok na ito. Saglit na iniskan ni James ang lugar. Nang papasok na siya sa Mount Bane, may mga taong lumitaw sa di kalayuan. Nakasuot sila ng mga sinaunang damit at may mahabang espada sa kanilang mga baywang. Napahinto si James sa kanyang kinatatayuan. Sino ka? Lumapit ang grupo ng mga tao at agad na pinalibutan si James. Pinagmasdan ni James ang grupo. Nakasuot sila ng asul na damit na may nakasulat na sacerdotal. Sa isang sulyap, alam agad ni James na sila ay mga disipulo ng sacerdotal sect. Ang sacerdotal sect ay itinatag sa Earth ni Zane. Isang matinding pagpaslang ang bumangon sa puso ni James nang maisip niya kung paano pumunta si Matthias sa Japera at pumatay ng daan-daang libong tao. Dahil si Zane ay may gayong mga birtod, napagpasyahan ni James na ang mga tao mula sa sacerdotal sect ay hindi maaaring maging mas mahusay.
Sila ay magiging isang salot kung patuloy silang gumagala sa lupa. Gayunpaman, hindi agad kumilos si James. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at tumingin sa mga disipulo ng sacerdotal sect na nakapaligid sa kanya. Sinasabi, "Ako si James Caden, isang tao mula sa Earth. Isumbong mo kay Zane na nandito si James." James, sino? Isang disipulo ng sacerdotal sect na si Sold ay namumuhi. Sino ka sa palagay mo para makita ang aming sect leader ayon sa gusto mo? Idinagdag ng isa pang alagad. Dahil narito ka, huwag mong isipin na makakaalis ka. Suck. Hindi ko inaasahan na ang mga martial artist mula sa Earth ay maglalakas loob pa rin na lumitaw sa Mount Bane pagkatapos ng lahat. Tila nakalimutan na ng mga taga-lupa ang mga nakaraang aral na itinuro natin sa kanila. Baliin ko muna ang mga paa niya. Nagsimulang magbiro ang mga disipulo ng sacerdotal sect. Lumapit ang isa sa kanila. Binunot ang mahabang espada, at nanunuya kay James. Tapos, nakangiti niyang sabi, masyadong madali sa kanya ang pagbali sa kanyang mga binti. Puputulan ko ang kanyang mga paa at gagapangin ko siya palabas ng Mount Bane. Pagkatapos magsalita ng alagad, itinaas niya ang kanyang espada at itinutok ito kay James. Nakaramdam si James ng lamig sa kanyang gulugod. Alam niyang makapangyarihan ang umaatake at nakapasok sa ika-9 na ranggo. Kung isa pa siyang martial artist mula sa Earth ngayon, tiyak na mapuputol ang kanyang mga paa. Swoosh! Isang sword light ang sumugod sa kanya. Bahaging napaatras si James. Boom! Ang sword light ay bumagsak sa lupa. At ang mga bato sa malapit ay nabasag kaagad. How dare you dodge? Bastard! Malungkot ang ekspresyon ng disipulo ng sacerdotal sect. Ang iba naman ay nakatingin kay James nang nanunuya. Sa kanila, nakatadhana na si James na mamatay. Mataimtim na tiningnan ni James ang mga disipulo ng sacerdotal sect. Kabanata 1986. Halika dito, bastard! Puputulan ko iyong mga paa at hahayaan kang mabuhay kung hindi mo gagawin. Walang sinumang pumupunta rito ngayon ang makapagliligtas sa akin sa pagpatay sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo iyon. Ang disipulo ng sacerdotal sect ay mayabang. Huminga ng malalim si James. Pinilit na kumalma, at malamig na sinabi, "Pitong gusto kong makita si Zane. Kaya pumunta ka at iulat sa kanya na narito si James upang bisitahin." Pinipilit mo pa bang makita ang sect leader natin? Nagdilim ang ekspresyon ng alagad. At mabilis siyang umatake. Noong una, ayaw silang saktan ni James dahil dumating siya para sa banal na bagay. Gayunpaman, alam niyang imposible ang pag-akyat sa Mount Bane kung hindi siya lalaban ngayon. Nang malapit ng dumapo sa kanya ang espada ng alagad, biglang itinaas ni James ang kanyang kamay at hinawakan ng dalawang daliri ang espada. Ano? Naging solemn na ang ekspresyon ng disipulo ng sacerdotal sect. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit hindi gumalaw ang espada. Bahagyang pinalakas ni James ang kanyang mga daliri. Basag. Agad na nabali ang espada ng disipulo ng sacerdotal sect. Inilabas ni James ang kanyang true energy. Ang malakas na enerhiya ay dumaan na parang alon at agad na tinatangay ang nakapalibot na mga disipulo ng sacerdotal sect. Bumagsak sila sa lupa sa ibang lugar at dumarating sa sakit. Tumingin si James sa mga disipulo ng sacerdotal sect sa lupa at mahinahong sinabi, "Hindi ko sinasadyang saktan kayo, ngunit pinilit ninyong gawin iyon. Ngayon, maaari ka bang pumunta at iulat ang aking pagbisita?" Hindi siya basta-basta pumasok sa Mount Bane. Alam niyang hindi mabilang na overworld outsiders ang nasa loob ng Mount Bane. Sa kanila, may iilan na hindi inferior kay Zane. Ang mga disipulo ng sacerdotal sect ay nagpupumilit na bumangon mula sa lupa at umatras habang nakatingin sila kay James ng may takot. "Patay ka, bastard! Maghintay lang."
Ang mga alagad ng sacerdotal sect ay nagmura sa kanya at umalis. Nanlulumo. Si James ay matigang naghintay sa parehong lugar. Itinatag ni Zane ang sacerdotal sect sa Mount Bain. Si Zane ay nakikipag-chat sa isang lalaki sa loob ng manor sa Mount Bain. Nasa 25 o 26 na taong gulang ang lalaki. Nakasuot siya ng dilaw na robe at medyo nakakamanghang hitsura. Tumingin siya kay Zane at nakangiting sinabi, "Sa ilang taon pa, mabubuksan na ang selyo dahil dumating ka. Sa Earth kanina, nakita mo na ba ang 4 na susi?" Ang lalaki ay isa ring overworld outsider at alagad ng isang makapangyarihang sekta. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kay Zane. Ngunit siya ay nagpakita sa Earth 1 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pangalan ay Samarth Carter. Tumingin si Zane kay Samarth at marahang umiling. Sabi, "Nagpadala ako ng mga tao upang tingnan ang 4 na susi ngunit hindi ko pa ito nahanap kahit na makalipas ang maraming taon. Hindi ko pa alam kung sino ang may 4 na susi." Nang marinig ito, mataimtim na tumingin si Samarth. "Hindi mo pa hahanap kahit ilang taon na. Ang selyo ay magbubukas sa loob ng ilang taon. Ano ang gagawin natin kung hindi natin mahanap ang 4 na susi?" Ngumiti si Zane at sinabing, "Walang dapat ikabahala. It's already destined to happen. Pagdating ng oras, lalabas din ang 4 na susi. Kung sino ang lalabas sa Mount Bain na may 4 na susi. Hindi yun mahalaga." Ngumiti din si Samarth at sinabing, "Mukhang tiwala ka sa pagkakaroon ng magagandang kayamanan pagkatapos mabuksan ang selyo. Curious ako kung naging Herculean ka na." Ngumiti si Zane pero hindi sinagot ang tanong. Nag-uulat. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng sacerdotal sect ang pumasok at lumuhod sa isang tuhod. Tumingin si Zane sa disipulong nakaluhod sa lupa at mahinahong sinabi, "Ano ang problema?" Sumagot ang alagad, "Ginoo, lumitaw ang isang martial artist mula sa lupa sa paanan ng bundok. Sinaktan niya ang mga alagad ng ating sekta at hiniling na makita ka." "Oh," tanong ni Zane out of curiosity. "Sino siya? Bakit niya ako gustong makita?" "Sabi niya malalaman mo kung sino siya kung banggitin ko ang pangalan niya. James ang pangalan niya." Nang marinig ito, lumiit ang mga estudyante ni Zane. At tumayo siya mula sa upuan. Binuhat niya ang alagad mula sa lupa at malamig na tinanong, "Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Anong pangalan niya?" Nanginginig sa takot ang alagad. Sinabi niya na ang pangalan niya ay James Caden. Kinagat ni Zane ang kanyang mga ngipin. Paano niya makakalimutan ang taong ito? 3 taon na ang nakalilipas. Ginamit ni James ang kanyang signature martial arts skill at nasugatan siya ng husto. Na naging dahilan para mahuli siya at makulong ng ilang panahon. Kung hindi lang sumipot ang junior niya, mas matagal pa siyang nakakulong. Kabanata 1987. Siya ay malubhang nasugatan ni James 3 taon na ang nakalilipas. Noon, medyo mahina ang lakas ni James. Hindi pa siya supernatural. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa mababang ranggo, kaya niyang magdulot ng mapangwasak na pinsala sa kanya. Kung lalakas si James, tiyak na maghaharap siya ng malaking banta. Akala niya patay na si James. Hindi niya inasahan na muling lilito si James pagkatapos ng 3 taon at hahanapin siya. Sa malungkot na ekspresyon, sinabi ni Zane, "Makikita ko siya ng personal." Pagkaupo sa isang tabi, nagtatakang tumingin si Samarth kay Zane at nagtanong, "Sino si James? Kailangan bang makilala siya ng personal?" Sa isang madilim na ekspresyon, sinabi ni James, "Huwag maliitin ang martial artist na ito mula sa Earth na nagngangalang James 3 taon na ang nakalilipas. Hindi pa siya isang supernatural at isa lamang siyang 9th-ranked martial artist na nakalaya mula sa 3 kadena. Gayunpaman,
Gumamit siya ng isang makapangyarihang diskarte sa martial art at malubhang nasugatan ako sa kabila ng kanyang medyo mahinang lakas. Nawalan ako ng lakas sa pakikipaglaban matapos akong masubitan at mahuli ng mga martial artist ng Earth. Tapos, nalock ako ng matagal. Nang marinig ito, na-curious si Simarth. 3 kadena lang ang na-unlock niya ngunit maaari niyang saktan ang isang tao na nakarating sa supernatural consummation. Nagulat si Simarth. Tumayo si Zane at bumaba sa paanan ng bundok ng may mga hakbang. Samantala, humigit kumulang 10 minutong naghihintay si James sa paanan ng bundok. Makalipas ang 1 minuto, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kanyang paningin. Nakilala niya ang isa sa kanila bilang si Zane, na nakilala niya 3 taon na ang nakakaraan. Nasa likuran niya ang ilang mga disipulo ng sacerdotal sect. Mayroon ding isang lalaki na nakadilaw na damit, na hindi niya nakilala. Natanong ni Zane si James mula sa malayo. Hindi nagbago ang itsura ni James. Pero parang nakakita siya ng makamandag na ahas nang makita si James. At nanginginig ang puso niya. Anong nangyari? Naguguluhan si Zane. Naisip niya, bakit ako nakakaramdam ng palpitations nang makita ko si James? Ganoon din ang naramdaman ni Simarth. Hindi siya komportable matapos makita si James. At para siyang tinatitigan ng demonyo. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Wala rin masyadong sinabi si Zane. Lumapit siya kay James at tinignan ito. Sa malungkot na ekspresyon, tanong niya, "Ikaw ba talaga James?" Ngumiti si James at sinabing, "Ilang taon na kitang hindi nakikita. Zane, dumating ako para makita ka sa sandaling bumalik ako. Iniingatan kita sa aking isipan nitong mga taon." Nagsuot siya ng matangkad na ngiti. Ang mga hindi nakakaalam ng katotohanan ay iisipin na sina James at Zane ay mabuting magkaibigan na maaaring mag-usap ng kahit ano. Napatitig si Zane kay James. 3 taon na ang nakalilipas. Gusto niya ang paraan ng paglilinaw ni James at hayaan ang kanyang pagbabantay. Na nahulog sa isang bitag. Noon, mamamatay sana siya kung determinado ang mga martial artist ng Earth na patayin siya. Haha, Zane. Sa pagkakataong iyon, may tumawa mula sa malayo. Narinig kong nagpakita ang taong nanakit sa iyo 3 taon na ang nakakaraan. Nang umalangaw ang tunog, mabilis na tumakbo ang isang lalaki at agad na lumitaw sa larangan ng paningin ni James. Magulo ang itsura ng lalaki at mahaba at magulo ang buhok. Pinandilatan niya si James sa harapan niya at dinilaan ang tuyong labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Ito ba ang brat na nanakit sa iyo?" Tuwang-tuwang pinagsalikop ng lalaki ang kanyang mga palad at naghahanda sa pakikipaglaban. Napatingin si James sa lalaking sumulpot. Nakilala niya ang lalaki mula sa pagbabasa ng mga tala sa Martial Artist Forum. Ang pangalan niya ay Matias. Pagkatapos lumitaw sa Earth, nagtungo siya sa Jepira upang iligtas si Zane at nagdulot ng massacre doon. Napumatay sa daan-daang libong tao. Wala siyang awa, at ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Nang makita ang taong ito, kumulo sa galit si James. At isang hangarin na pumatay ang bumangon sa kanyang puso. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at tinitigan si Matias. Malamig na sinabi, "Matias Judah. Tama ba?" "Wow, brat, narinig mo na ba ako?" Tumingin si Matias kay James at ngumiti ng mapaglaro. Sabi niya, "Tama, ako si Matias." Pinandilatan siya ni James at sinabing, "Pumunta ako sa Mount Bain para pag-usapan ang ilang bagay. Dahil nagpakita ka, ayusin natin ang ilang mga nakaraang hinaing ngayon." Tumingin si Matias kay James ng mapanukso at sinabing, "Oh, paano mo gustong ayusin, Matias? Huwag kang kumilos ng walang ingat." Mabilis siyang pinigilan ni Zane. Ang James sa
Tuwang-tuwang pinagsalikop ng lalaki ang kanyang mga palad at naghahanda sa pakikipaglaban. Napatingin si James sa lalaking sumulpot. Nakilala niya ang lalaki mula sa pagbabasa ng mga tala sa Martial Artist Forum. Ang pangalan niya ay Matias. Pagkatapos lumitaw sa Earth, nagtungo siya sa Jepira upang iligtas si Zane at nagdulot ng massacre doon. Napumatay sa daan-daang libong tao. Wala siyang awa, at ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Nang makita ang taong ito, kumulo sa galit si James. At isang hangarin na pumatay ang bumangon sa kanyang puso. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at tinitigan si Matias. Malamig na sinabi, "Matias Judah, tama ba? Wow, brat, narinig mo na ba ako?" Tumingin si Matias kay James at ngumiti ng mapaglaro. Sabi niya, "Tama, ako si Matias." Pinandilatan siya ni James at sinabing, "Pumunta ako sa Mount Bain para pag-usapan ang ilang bagay. Dahil nagpakita ka, ayusin natin ang ilang mga nakaraang hinaing ngayon." Tumingin si Matias kay James ng mapanukso at sinabing, "Oh, paano mo gustong ayusin? Matias, huwag kang kumilos ng walang ingat." Mabilis siyang pinigilan ni Zane. Ang James sa harap niya ay nadama na hindi kapani-pani walang mapanganib. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay James sa nakalipas na 3 taon. Ngunit naramdaman niyang hindi na siya katulad noon. Kabanata 1988. Kung hindi siya makakaramdam ng kakaibang palpitations sa pagkakita kay James. Siguradong napakalakas ni James para bigyan siya ng pakiramdam ng panganib. Matapos siyang pigilan ni Zane ay naramdaman din ni Matias ang abnormalidad. Ang enerhiya ni James ay parang malamig, masama, at parang demonyo. Gayunpaman, tiwala pa rin siya dahil nasa Earth sila. Mahina ang mga martial artist ng Earth. Kaya hindi siya natakot. Kilala ni Zane ang karakter ni Matias at nag-aalala na ang huli ay kumilos ng walang ingat. Kaya naman, nagmamadali siyang humakbang pasulong. Nakatayo sa harap ni Matias. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Ano ang pinunta mo para makita ako?" Malamig na sabi ni James, "It can wait. Pag-uusapan natin ito pagkatapos kong patayin si Matias." "Haha, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Brat," humagalpak ng tawa si Matias. "Tama iyan. Papatayin kita." Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Nagpunta ka sa Jepira at pumatay ng daan-daang libong tao. Alam mo ba kung ano ang kaugnayan ko sa emperador ni Jepira?" "Well, siya ang tatay ko. Pinatay mo ang mga mamamayan ng aking lolo." Galit na umungol si James. At ang enerhiyang naglalabas mula sa kanyang katawan ay tumaas hanggang sa pinakamataas. Ang itim na ambon ay lumabas sa kanyang katawan. At ang kanyang mga itim na pupil ay naging pulang-pula. Sa sandaling iyon, para siyang halimaw na nagising. Ang demonic energy ay nagmula sa kanyang katawan. At nagpakita siya ng matinding puot kay Matias. "Mamatay!" Sigaw ni James. Marami sa mga alagad na nakatayo sa unahan ay pinilit na bumalik. Maging sina Matias at si Marth ay umatras ng 10 metro ang layo. Nagkatitigan sila ni James. Ang enerhiya na nagmumula sa kanya ay napakalakas. Iniunat ni James ang daliri at tinuro si Matias. Kaagad, ang itim na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang daliri at nagtipon upang bumuo ng isang misteryosong simbolo. Na mukhang isang grupo ng mga demonyo na sumasayaw sa hangin. "Halika dito at salubungin ang iyong wakas." Sigaw ni James. Nagulat si Matias sa lakas ni James. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, bumalik siya sa kanyang katinuan at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo, Matias?" Hindi ba mabilis na pinigilan ni Zane si Matias at sinubukang sunggaban siya? Gayunpaman, huli na, nakakuyong na mga kamao si Matias at agad na humarap kay James. Gamit ang mahigpit na pagkakahawak sa kamao, inindayog niya si James.
Ang kanyang kamao ay naglalaman ng malakas na lakas na maaaring hatiin ang mga bundok at lupa. Hindi natakot si James sa malakas na suntok. Itinaas niya ang kamay at inihagis ang kamao para salubungin ang suntok ni Matyas. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Nagsagupaan ang dalawang malalakas na puwersa, at isang malakas na tunog ang sumabog. Napaatras ng ilang hakbang ang katawan ni James. At naramdaman niya ang malakas na puwersa na tumatagos sa buong katawan niya mula sa mga braso niya. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay nagmula sa pagkabigla. Nasugatan din si Matyas. Namanhid ang kamao niya, at hindi niya napigil ang iikot ang braso. Anong malakas na pisikal na lakas? Nagulat si Matyas. Samantala, sinama ng tingin ni James si Matyas. Si Matyas ay malakas at malamang na isang supernatural ang nagbukas ng kanyang 8th inner gate. Hindi niya kayang patayin si Matyas gamit ang kanyang pisikal na lakas na mag-isa. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang isip para ilabas ang kanyang kapangyarihan. Ang itim na ambon ay lumabas sa kanyang katawan at nagtipon upang bumuo ng isang itim na bulaklak ng lotus. Nang lumitaw ang itim na lotus, ang lahat ay nagpanik sa mga ekspresyon. Ano yun? Di demonic energy. Demonyo ba siya? Imposible. Paanong magpakita ng isang demonyo sa Earth? Kabanata 1989. Nagulat ang lahat nang lumitaw ang itim na lotus. Ang itim na lotus ay naglalaman ng malakas na demonic energy. Imposible para sa isang makalupa na magkaroon ng napakalakas na demonic energy. Si James ay hindi tao. Isa siyang demonyo. Maaaring hindi alam ng mga tao sa Earth ang pagkakaroon ng mga demonyo. Ngunit si Zane at ang iba ay mula sa overworld at alam ang tungkol sa kanila. Ang kasalukuyang kasanayan ng Earth ay ipinapakita sa mga demonyo. Maging si Matyas ay nabigla at agad na nawala ang kaiabangan niya noon. Puno ng takot ang mukha niyang nag-aalala habang patuloy siyang umaatras. Mamatay. Tinuro ni James si Matyas. Ang itim na lotus ay tumama kay Matyas na may nakakatakot na demonic energy. Bago pa makapag-react si Matyas ay nabalot na ng demonic energy ni James ang kanyang katawan. Sinakal ng demonic energy ang kanyang katawan na parang ahas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa sakit. At ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot at nakakatakot. Pinalibutan siya ng demonic energy at nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatangkang makawala. Gayunpaman, ang demonic energy ay masyadong malakas. At hindi siya makakawala kahit gaano pa niya subukan. Boom! Ilang sandali pa, sumabog ang kanyang katawan at nawala sa paningin ng lahat sa isang iglap. Nasaksihan ang pagkamatay ni Matyas. Unti-unting kumalma ang galit na galit sa puso ni James. Ang demonic lotus ay nag-transform sa itim na ambon at pumasok muli sa kanyang katawan. Ibinalik ang kanyang mukha sa normal. Pakiramdam niya ay ibang-iba siya sa kung sino siya ilang sandali lang ang nakalipas. Nakatingin lang si Zane nang walang magawa habang ang kanyang junior ay namatay sa mga kamay ni James. Alam niyang na-unlock na ni Matyas ang 8th inner gate. Gayunpaman, madali siyang kinatay ni James. Hindi siya makapaniwala. 3 taon na ang nakalipas. Si James ay walang iba kundi isang langgam sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng 3 taon, siya ay naging walang kapantay. Ito ay hindi kapani-paniwala. James, ikaw. Napatitig si Zane kay James. Wala siyang ideya kung paano nakuha ni James ang napakalakas na demonic energy. 1/3. Napatingin din si James kay Zane. Sa pagkakataong iyon, naisipan din niyang patayin si Zane. Dati, hindi niya alam kung gaano kalakas ang supernatural power niya. Pero alam niyang kaya niyang patayin ang isang malakas na lalaki tulad ni Matyas. Marahil, kaya niyang patayin si Zane at ang lahat ng overworld outsiders. Matapos sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip,
Ngumiti si James ng husto. 3 taon na kitang hindi nakikita. Zane, na-miss kita. Ngumiti si James at muling pinakawalan ang demonic lotus. Tumalon siya at tumayo sa itim na lotus. Pagkatapos, tumingin siya kay Zane, Samarth, at sa mga disipulo ng sacerdotal sect na nasa harapan niya. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Zane, sige at atakihin mo ako. Kung matatalo mo ako, patatawarin kita sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Kapag natalo ka, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Umalis ka sa daan. Sigaw ni Zane. Ang mga disipulo ng sacerdotal sect sa likod niya ay umatras sa malayo at nakamasid sa malayo. Napaatras din si Samarth sa malayo. Si James at Zane na lang ang natira sa lugar. Ginawa ni Zane ang kanyang cultivation method. At ang true energy sa kanyang katawan ay umikot. Inilabas niya ang kanyang true energy sa kanyang buong lakas. Ang enerhiya ay bumangon at ikinalat ang mga ulap. At ang kalangitan ay agad na naging maaliwalas. Bahagya siyang nag-aalala kay James. Hindi siya sigurado sa naranasan ni James sa nakalipas na 3 taon. Hindi niya alam kung paano nakakuha si James ng ganoon kalakas na demonic energy. Gayunpaman, malinaw na kailangan niyang lumaban ngayon. Pinatay ni James ang kanyang junior. At mawawalan siya ng posisyon sa Earth kung hindi siya maghiganti. Bukod dito, gusto ni James ang kanyang buhay. Ano kaya ang iisipin ng overworld outsider sa kanya kung hindi siya lalaban? Mamatay ka, be*****. Angal ni Zane. Umalangaw-ngaw ang kanyang nakakabinging boses. At nanginginig ang lupa. Isang malakas na sonic wave ang bumalot sa paligid. Naramdaman ni James na namamanhid ang eardrums niya. Umikot ang true energy at blood energy sa kanyang katawan. Hindi mapigilan ang blood energy. Uminit ang kanyang lalamunan, at bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Kabanata 1990. Gayunpaman, pilit niyang tiniis at nilunok ang dugo sa kanyang bibig. Anong nakakatakot na enerhiya, gaya ng inaasahan mula sa isang taong nakaabot sa supernatural na katuparan. Nagulat si James. In terms of true energy, mas mababa siya kay Zane. Umasa siya sa pisikal na lakas ng kanyang katawan at sa itim na lotus. Malinaw, hindi siya katapat ni Zane kung aasa lang siya sa kanyang pisikal na lakas. Sa pagkakataong iyon, humarap sa kanya si Zane. Naikuyong ni Zane ang kanyang kamao at umindayog kay James. Ang kanyang kamao ay naglalaman ng napakalakas na puwersa, na tila gustong durugan ang lahat ng dinadaanan nito. Si James ay nahuli sa kanyang pag-iisip at pabaya. Tumama ang malakas na kamao sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nasugatan. At siya ay pinalipad sa malayo. Matapos masabugan ng halos libo-libong metro. Sa wakas ay nawala ang puwersa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang ilang mga bitin sa ibabaw ng kanyang katawan para bang ito ay isang piraso ng salamin na nabasag na hindi mabilang na maliliit na bitik. Na masisira kapag hinawakan. Anong matinding puwersa? Ito ang unang pakikipaglaban ni James sa isang powerhouse na umabot sa supernatural consummation. Nabigla siya sa lakas ni Zane. Kahit malakas ang katawan niya, hindi pa rin siya katapat ni Zane. Nang malapit na siyang sumuko, isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at mabilis na inayos ang kanyang malubhang sugat sa katawan. Sa maikling sandali lang ay tuluyan nang gumaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Ano? Nagulat si James. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasugatan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang katawan na ito ay maaaring gamutin ang mga pinsala at pagalingin ang sarili nito. Napakaganda ng katawan. Nagulat si James. Sa sandaling iyon, puno na naman siya ng kumpiyansa. Kahit na ang kanyang kalaban ay umabot sa supernatural na katuparan. Kaya ano, hanggat hindi siya mapatay agad ni Zane, hindi siya matatalo.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Zane. Tiyak na mapatay ni Zane ang isang supernatural na nag-unlock sa 9th inner gate sa isang galaw mula noong naabot niya ang supernatural consummation at isang hakbang na lang mula sa pagiging Herculean. Gayunpaman, hindi niya kayang patayin si James sa isang galaw. Unti-unting nagdilim ang mukha niya. Ano ang nangyari sa kanya sa nakalipas na 3 taon? Paano siya naging malakas? Ang puso ni Zane ay napuno ng pagpatay sa layunin. Si James ay may kakilakilabot na potensyal. Tiyak na magiging banta siya kung magpapatuloy siya sa paglaki. Swoosh! Hinugot niya ang kanyang espada. Ang kanyang mahabang espada ay may lila na talim. Itinutok niya ito kay James. At lumipad ang isang purple na sword light mula sa mahabang espada. Si James ay gumawa ng isang utos sa kanyang isip. At ang itim na lotus ay nagbago sa itim na ambon. Pagkatapos, ito ay muling hinubog sa isang mahabang itim na espada at binaril. Pahinga, angal ni Zane. Hinawakan ni Zane ang kanyang mahabang purple na espada at agresibong umatake. Patuloy niyang ibinaba ang kanyang espada. Winasak ang mga materialized na espada na nabuo mula sa itim na ambon. Sa bawat oras na ang isang mahabang itim na espada ay nabasag, si James ay dumaranas ng isang backlash. Sumunod si Zane at inatake muna ang itim na lotus. Nararamdaman niya na kakaiba ang itim na lotus. At kailangan niyang sirain ito kung gusto niyang patayin si James. Tinusok niya ang itim na lotus gamit ang kanyang espada. Ang Black Demonic Energy ay lumitaw mula sa itim na lotus. Ang demonic energy ay parang isang bahagi na tumutubo sa kahabaan ng talim ng mahabang lilang espada. Ganap na nilalamon at sinisira ito. Mabilis na binitawan ni Zane ang espada at umatras. Kasabay nito, pinakilos niya ang lahat ng kanyang true energy at inatake muli ang itim na lotus. Agad na nabasag ang itim na lotus at naging itim na ambon na pumasok sa katawan ni James. Napaatras si James ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, ang kanyang blood energy ay kumukulo. At siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Nakakatakot ang ekspresyon ni Zane. Gulat na napatingin siya kay James. Hindi niya inaasahan na ang itim na lotus ay napakasama. Hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang lakas ni James ay napakahusay na. Kabanata 1991. Ang espada ni Zane, na nagmula sa overworld, ay pinik gamit ang mga makabagong pamamaraan ng swordsmithing. Dahil dito, nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na ang mga Herculean ay hindi maputol ang espada sa kalahating ngayon. Gayunpaman, ito ay nilamon ng nakakatakot na demonic energy. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni Zane. Bagamat hindi siya nasaktan, ang demonic energy ng itim na lotus ay sadyang masyadong mapang-akit. Kung nahahawa, hindi siya aalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Anong salamang ka ito, James? Paano ka maglakas loob na linangin ang paraan ng paglilinang ng demonyo bilang isang tao? Isa kang kahihiyan sa lahat ng sangkatauhan. Malamig na sabi ni Zane. Napatingin sa kanya si James. Kahit wala na ang kanyang espada, hindi siya nasaktan. Nangangahulugan ito na siya ay mas malakas kaysa sa unang inaasahan ni James. Kaya, walang garantiya na mapupuksa siya ni James. At saka, marami pang iba sa overworld na ang lakas ay maihahalin tulad kay Zane. Kung siya ay mapatay, marami sa overworld ang maaaring hindi nasiyahan. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, pinigilan ni James ang kanyang aura at nakangiting sinabi. Tulad ng inaasahan sa isang martial artist mula sa overworld. Lubos akong humanga. Let bygones be bygones. Diba? Hindi ako pumunta sa Mount Bane para kitilin ang buhay ng sinuman. Sa halip, naparito ako para sa kapakanan ng mga taga-lupa. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Zane. Dahil sa takot sa lakas ni James.
Nag-aalala siyang mag-all out siya. Para sa mga tagalupa. Nakatingin siya kay James na nagtataka. Sabi ni James, "Hindi dito. Dapat ba tayong mag-usap sa ibang lugar?" Pakiusap. Sinenyasan ni Zane si James na sundan siya. Samantala, si Smart, na maihahalin tulad kay Zane sa lakas, ay nanatiling tahimik. Sa tuktok ng Mount Bane. Ang lugar na ito ay nahahati sa kanilang mga rehiyon. At ang bawat rehiyon ay inookupahan ng isang sekta mula sa overworld. Ang mga sekta na nagtatag ng isang foothold sa Mount Bane ay nagtataglay ng napakalaking impluwensya at awtoridad. At sila rin ay itinuring na ilan sa mga pinakadakila sa overworld. Ang pangunahing bulwagan ng sacerdotal sect ay kumikinang sa napakagandang ginto, habang si James ay nagpakita ng malaking lakas. Ang kanyang mga kakayahan ay kinilala, at siya ay itinuring bilang isang marangal na panauhin. Umupo siya sa isang malambot na upuan. Si Zane naman ay sa main seat. Lumitaw ang ilang mga disipulo ng sacerdotal sect na may dalang mga plato ng mahiwagang para kainin ni James. Ang gayong pagtrato ay hindi pa nagagawa para sa isang tagalupa. "I believe this place is safe." Tumingin si Zane kay James at sinabi. Pinagmasdan ni James ang paligid. Si Smart na lang ang natira. Dahil alam niyang may iba pang makapangyarihang magsasaka sa Mount Bane. Malamig na sinabi niya, "Pumunta dito sa ngalan ng Earth upang makipag-ayos sa overworld. Naniniwala ako na hindi ka gustong mag-claim na kinakatawan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng overworld. Bakit hindi mo anyayahan ang iba pang mga magsasaka sa Mount Bane dito? 6 na taon na lamang ang natitira bago masira ang selyo." Sinadya ni James na lipulin ang bawat buhay na nilalang ng overworld bago noon. Gayunpaman, wala siyang kakayahan na gawin ito. Iyon ay sinabi. Mayroon pa siyang bargaining chips. Naiintindihan. Iimbitahan ko sila kaagad. Agad na nag-utos si Zane. Anyayahan kaagad dito ang mga magsasaka sa Mount Bane. Naiintindihan. Ang ilang mga alagad ay tumalikod upang umalis. Panay ang tingin ni Zane kay James. Sabi niya, "Sabihin mo sa akin ang totoo. James. Bakit mayroon kang napakalakas na demonic energy sa loob ng iyong katawan? Anong uri ng demonic art ang nilinang mo?" Naintriga siya. Si James. Gayunpaman, ngumiti lang ng mahina at nanatiling tahimik. Kabanata 1992. Idiniin ni Zane, "Narinig mo na ba ang labanan na naganap noong sinaunang panahon?" Oh, napukaw ang curiosity ni James. Kahit na hindi pa niya narinig ang labanang ito. Halos alam niya na may kinalaman ito sa mga demonyo. Sabihin mo, tumingin siya kay Zane. Paliwanag ni Zane, noong sinaunang panahon, isang dayuhang demon race ang sumalakay sa Earth. At naganap ang kaguluhan at pagkawasak. Ang mga makapangyarihan sa gitna ng sangkatauhan ay nagpahirap upang paalisin at lipulin sila ng kapayapaan. Kumunat ang kilay ni James at nagtanong, "Ano ang kinalaman nito sa selyo sa Earth?" Napaisip si Zane at sinabing, "Hindi ko alam ang specifics. Maikling paliwanag lang ang maibibigay ko sa iyo." Sabihin mo. Napatingin sa kanya si James. Nawala sa pagmumuni-muni si Zane. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi niya, "Noong sinaunang panahon, ang Earth ay isang makalangit na lugar. Kaya, ang mga dayuhang demon race ay sumalakay sa Earth na umaasang sakupin ang planeta para sa kanilang sarili. Nang makita ito, ang bawat buhay na nilalang ay nagtipon at lumaban. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinili ng isang grupo ng mga taga-lupa na pumanig sa lahing demonyo. At ang mga taong iyon ay iyong mga ninuno." Kalokohan. Tinanguan siya ni James. Bagaman kakaunti ang alam niya tungkol dito, matibay ang paniniwala niya na hindi gagawa ng ganoong kasamaang gawa ang kanyang mga ninuno.
Nalaman niya mula sa tagapag-alaga ng Kamara ng Kasulatan na ang mga ninuno ng mga taga-lupa ay mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para paalisan ang mga dayuhang mananakop. Ako ay nagsasabi ng totoo. Nagpatuloy si Zane. Noon, nang malapit ng magwagi ang sangkatauhan, isang grupo ng mga tao ang naging taksil at tumalikod sa kabilang panig. Sa huli, natalo kami sa digmaan. At ano ang nakuha nating kapalit? Ang lupa ay tinatakan, habang hindi mabilang na mga nilalang ang nakulong sa selyo. Ngunit, paano ang demon race? Tanong ni James. Batay sa iyong pahayag, ang Earth ay dapat nasakop ng lahing demon. Bakit hindi sila nakikita saan man? Umiling si Zane at sinabing, hindi ko rin alam. Ang mga kaganapang ito ay naganap sa mahabang panahon. Wala rin akong ideya kung bakit umalis ang demon race sa Earth at tinatakan ang planeta. Sa anumang kaso, kayong mga taga-lupa ay mga inapo ng mga makasalanan. Kapag naalis na ang selyo, magaganap ang malaking paglilinis. At kayo, mga inapo ng mga taksil, ay mamamatay sa isang masakit na kamatayan. Nang marinig ito, nawala sa pagmumuni-muni si James. Iyan ba talaga ang katotohanan? Iba ang paniniwala niya. Kung tutuusin, matagal na itong nangyari. Paano malalaman ni Zane ang tungkol sa mga detalye? Upang malutas ang katotohanan, si James ay walang pagpipilian kundi ang sumangguni sa tagapag-ingat ng Kamara ng Kasulatan. Dahil siya ay isang maimpluwensyang figure, kailangan niyang magkaroon ng kanilang impormasyon ng tagaloob. Hindi lang iyan. Nilinang mo rin ang demonic arts. Ikaw ang pinakamasama sa lahat. Tinitigan ni Zane si James sa mata. Sinusubukang itago ang kanyang iniisip. Haha, tumawa si James. Ano ang silbi ng pagsasabi nito sa kanya? Zane, si Samarth, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay sumulyap kay James at malamig na sinabi. Ang mga taga-lupa ay mapapahamak maya-maya. Anong silbi ng pag-aaksaya mo nang hininga sa kanya? Nang marinig iyon, sinaman siya ng tingin ni James. Nagdulot ng lamig sa kanyang gulugad ang titig ni James. Kaya naman, dali-dali niyang itinikom ang bibig at nag-iwas ng tingin. Hahaha, Zane! Isang pagsabog ng tawa ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang iskolar na lalaki ang pumasok sa pangunahing bulwagan. Ilang hakbang pa lang ay nauna na siya kay James at sa iba pa. Tumingin siya sa paligid ng 20 taong gulang at nakasuot ng puting damit. Hawak ang isang fan sa kanyang kamay. Naglabas siya ng isang charismatic aura. Tumayo si Zane sabay ngiti. Matagal na. Yandel, kamusta ka? Nasa closed-door meditation ako sa lahat ng ito. Narinig ko na pinatay ng isang taga-lupa ang iyong mga alagad. Sabi ng lalaking naka-white robe na may pilyong mukha. Napangiti ng mahina si Zane at iniba ang usapan. Pagtingin kay James, ipinakilala niya ito kay Yandel. James, ito si Yandel Harlow, isang henyong disipulo ng Overworld Scholastic Sect. Huwag mo siyang maliitin dahil lang sa kanyang kabataang hitsura. Bagamat wala pa siyang 30 taong gulang, naabot na niya ang supernatural consummation at malapit nang tumawid sa Herculean rank. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Yandel at ipinakilala si James sa kanya. This is James, a martial artist from Earth. Nang marinig iyon, tinitigan ni Yandel si James ng masama at malamig na sinabi, Zane! Paano mo pahihintulutan ang isang tao na maupo sa pangunahing bulwagan? Kung kumalat ang balitang ito, mananagot ka. Sa mata ni Yandel, ang mga taga-lupa ay mga inapo ng mga makasalanan. Bilang mga alipin, wala silang karapatang maupo sa pangunahing bulwagan ng sacerdotal sect. Ngumiti ng mapait si Zane. Siyempre, alam niya ang tungkol sa mga epekto. Gayunpaman, ang lakas ni James ay maihahambing sa kanya. Kahit na siya ay mag-all out at lipulin si James. Malubha siyang masasaktan. Zane,
Anong ginagawa mo nitong nakaraang taon? Isa kang kahihiyan. Napatingin si Yandel kay Zane ng masama. Dahil ang Scholastic sect ay isang karibal ng sacerdotal sect. Hindi siya nag-aksaya ng oras na mapagkunwari na nag-lecture kay Zane ngayong may pagkakataon na. Magagalit sana si Zane sa normal na mga pangyayari. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Binigyan niya si Yandel ng isang matingkad na ngiti at sinabing, "Yandel, wala akong karapatang tukuyin kung may karapatan siyang umupo sa pangunahing bulwagan. Bakit hindi mo ako bigyan ng karangalan at paalisin siya?" Nang marinig ito, sinulyapan ni Yandel si James, na may suot na composed look sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang kakaibang aura na namumula sa kanya kaya hindi siya komportable. Tapos, sinulyapan niya si Zane, kahit na siya ay nasa saradong pagmumuni-muni. Ang mga disipulo ng Scholastic sect ay nagpaalam sa kanya ng mga pangyayaring naganap sa paanan ng bundok. Dahil dito, alam niyang hindi ordinaryong tao si James. Hindi lamang niya napatay si Matthias Judah, ngunit natalo pa niya si Zane sa labanan. Sa paniniwalang baka hindi niya ma-overwhelm si James sa isang laban. Hindi siya umarte sa halip ay umupo at malamig na sinabi, "So, bakit mo ako inimbitahan dito?" Sabi ni Zane, "There's no need to rush things. Hihintayin natin ang iba na dumating bago tayo magsisimula." Anong mainit na pagtitipon? Nakita ko, sa sandaling iyon, isang mahinang hajijek ang umalangaw sa buong bulwagan. Pagkatapos, pumasok sa bulwagan ang isang babae na mukhang 20 taong gulang. Nakasuot siya ng red leather armor, na lalong nagpatingkad sa kaseksihan ng kanyang hubog na figure. Siya ay may mahaba, pulang buhok, maselang katangian, at kaakit-akit na hitsura. Bahagyang gumalaw ang balakang niya habang humahakbang pasulong. Habang pinapakita niya ang mga lalaki sa kanyang harapan ng isang matingkad na ngiti. Tinitigan niya sila mula ulo hanggang paa. Zane Judah, Samarth Carter Yandel Harlow, nandito na ang lahat. May nangyari ba? Humajijek ang babaeng nakasuot ng pulang leather armor. Tumayo si Zane at pinakilala siya kay James. "James, ito si Winterfell. Baka hindi mo alam ang tungkol dito." Ngunit ang kanyang orihinal na anyo ay isang phoenix. Dahil dito, nagtataglay siya ng napakalaking lakas. Isang phoenix. Natigilan si James, as if having sensed his thoughts. Nakangiting sabi ni Zane, "Siyempre medyo iba siya sa phoenix ng 4 holy beasts." Nang marinig ito, hindi na nagtanong pa si James. Siya ay pumunta dito ngayon upang makipag-ayos. Umaasa na makakuha ng mga palabas para sa kanyang mga kapatid sa lupa. Sa simula ay hindi niya nais na pumasok sa isang negosasyon sa kanila kung maaari. Sana ay lipulin niya silang lahat mula sa simula. "So, ikaw si James." Tumingin sa kanya si Winter at sinabi, "Nabalitaan ko na pinatay mo si Matthias Judah." Nanatiling tahimik si James. Medyo ang malamig at malayong lalaki. "Hindi ba?" Nakapout si Winter habang umuupo. Nagtanong si Santiago, "Bakit wala ang anak ng langit?" Sinuri ni James ang impormasyon ng mga kilalang tao ng Overworld. Dahil dito, alam niya na ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang anak ng langit ay hindi pa dumarating. Ang anak ng langit ay isang titulo. At ang tunay na pangalan ng lalaki ay hindi alam. Alam lang ni James na siya ang disipulo ng pinakadakilang figure sa Overworld. Kabanata 1994, batay sa impormasyon sa Martial Arts Forum. Ang anak ng langit ay tumawid sa Herculean rank. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang chubby, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng roba at may hawak na espada. Habang sinusulyapan niya ang karamihan, malamig niyang sabi, "Ang young master ay abala sa ibang bagay. Dahil dito, ipinadala niya ako dito sa ngalan niya." Tumayo si Zane at pinakilala siya kay James. "James, ito si Leandro Zamir.
Ang mayordomo ng anak ng langit. Leandro. Ito si James Caden. Isang makapangyarihang martial artist mula sa Earth. Saglit na sumulyap si Leandro kay James at umupo. Nang makita na ang lahat, tumingin si Zane kay James at sinabing, "Dahil naririto ang lahat, mangyaring sabihin ang iyong isip." Tumayo si James at pinagmasdan ang paligid. Mula sa Marth hanggang Yandel, Winter, at panghuli kay Leandro. Pumunta ako ngayon sa Mount Bane para pagsabihan ang iyong mga kasuklam-suklam na aksyon sa Earth. Nababanat ang pasensya ko. Sinimulan na silang sumbatan ni James simula pa lang. Ito ang Earth, at kayo ang outsiders. Gayunpaman, hindi lamang ikaw ay nagkukulang sa kagandahang asal. Ngunit itinuring mo pa ang mga taga-lupa bilang mga alipin at disposable na material para sa iyo nakatayin ayon sa gusto mo. Hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala sa iyong mga kamay. Lumakas ang boses niya, "Nakagawa ka ng masasamang kasalanan." Ha ha ha, humagalpak ng tawa si Yandel habang nakatingin kay James na may pilyo sa mukha. Nanunuya, seryoso ka bang iniisip na mababago mo ang kapalaran ng mga taga-lupa sa pamamagitan lamang ng pagpunta dito at pagsasabi ng iyong mga iniisip? Sa tingin mo ba may magbabago dahil lang sa nilipol mo si Matias at lumaban kay Zane? Naiinis kay James. Walang pakialam na sinabi ni Yandel. "Natatakot ako na hindi ka karapat dapat na magsalita para sa makalupang pangalan." Malamig na sinulyapan siya ni James at sinabing, "So, kailangan ba kitang patayin para kumita ng tama?" Nagdilim ang ekspresyon ni James habang itinaas ang Primordial Dragon Blade. Na walang hugis na sword energy ay pinutol sa hangin. "Kung ganoon, sisimulan ko sa pamamagitan ng pagpunit sa iyo." Naging agresibo si James. Matapos makipaglaban kay Zane, mas naunawaan na niya ang kanyang lakas. Siya ay tiyak na makakalaban sa isang magsasaka sa supernatural na kabuuan. Hanggat walang mga Herculean sa paligid, hindi siya matatalo. Bukod pa rito, alam niyang kailangan niyang maging dominante laban sa mga outsiders of the overworld para sa kapakanan ng Earth at sa mga mahiwagang bagay na kung minsan ay lumilitaw sa Mount Bane. Kung siya ay umatras ngayon, siya ay nasa isang passive na estado sa palabas. Dinurog ni Yandel ang mesa at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo?" Tumayo si Zane at sinabing, "Hindi kita pipigilan na lumaban hanggang kamatayan." Gayunpaman, ito ay ang sacerdotal sect. Kung lalabas ka dito, masisira ang lugar na ito. Paano kung mag-away kayo sa ibang lugar? Lihim na natuwa si Zane sa ginawang hakbang ni Yandel. Binalak niyang gumamit ng iba para kitilin ang buhay ni James. Oo naman. Tumalikod si Yandel upang umalis sa pangunahing bulwagan. Habang si James ay sumunod malapit sa likuran na may hawak na Primordial Dragon Blade. Sa isang walang laman na kapirasong lupa sa Mount Bane, inihampas ni Yandel ang isang pamaypay sa kanyang kamay. Nakatingin kay James na hawak ang Primordial Dragon Blade. Ngumiti siya ng pilyo at malamig na sinabi, "Kailangan mong ipakita sa amin kung ano ang kaya mo bago ka magkaroon ng karapatang mag-claim na dumating ka sa ngalan ng mga taga-lupa." Nakakunot ang noo sa kanyang mukha. Sinabi ni James, "Cut the crappy already." Alam ni James na hindi mausad ang negosasyon kung hindi niya ipapakita ang kanyang lakas. Dahil dito, naghanda siyang lumaban. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na hanggat maaari. Hindi siya mamamata't hindi siya napatay sa isang galaw. Ang Mount Bane ay isang bundok sa Sol. Mula nang lumitaw ang Selyo, maraming hindi kilalang mga bundok ang biglang lumabas mula sa kung saan. Marami sa kanila ay selyado at imposibleng mag-navigate. Samantalang ang ilan ay hindi sa tuktok ng Mount Bane. Hawak ni James ang Primordial Dragon Blade. Nakasuot ng composed look sa kanyang mukha. Paimpol niyang tinitigan si Yandel na 100 metro ang layo. Nahaharap sa isang makapangyarihang figure mula sa overworld.
Hindi siya natakot. Kahit nahamina ang kanyang lakas 3 taon na ang nakararaan. Nagawa niyang masaktan ng husto si Zayn matapos gawin ang kanyang ultimate move. Ngayon, bagamat malayo pa ang kanyang kaharian kay Zayn, maihahambing ang kanilang lakas, dahil hindi mas malakas si Yandel kaysa kay Zayn. Hindi natakot si James. Nakasuot ng puting roba. Iniwagayway ni Yandel ang pamaypay sa kanyang kamay habang naglalabas siya ng charismatic aura. Ang pamaypay ang kanyang sandata. Habang gumagalaw ang fan, isang misteryosong kapangyarihan ang nagsimulang lumabas. May death wish ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Yandel. Pagkatapos, sa isang iglap, humakbang siya pasulong at humarap kay James. Habang binubuksan niya ang kanyang pamaypay, may mga matalas na talam ng labi na lumitaw sa gilid at bumulwak patungo sa mahahalagang punto ni James. Bagamat hindi natakot si James, nagpatuloy siya ng may pag-iingat laban sa isang taong kapangyarihan ni Yandel. Dahil sa ayaw niyang magpadala sa kanya, nagmamadali siyang umiwas at nagpakita ng 100 metro ang layo. Dumagundong, habang tumatama ang mga talam sa lupa. Yumanig ang lupa. Nang makitang nalampasan ng kanyang mga blades ang kanyang target, binilisan ni Yandel ang kanyang bilis at sumugod kay James. Lumitaw siya ng 10 metro sa himpapawid at marahas na ibinaba ang kanyang pamaypay. Nalumikha ng isang malakas na puwersa na gamutay-gutay. Sa pamamagitan ng hangin, boom! Matapos tamaan ng puwersa, gumuho ang lupa, at lumitaw ang isang siwang sa lupa. Nagawa ni James na iwasan ang kanyang pag-atake muli. Dahil masyadong mabangis ang mga atake ni Yandel, bigla siyang napaatras. Sa tingin mo ba mananalo ka sa pag-iwas sa mga atake ko? Nang makita na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakuha ng 2 beses sa isang hilera, si Yandel ay nagalit. Samantala, ngumiti lang si James. Pagkatapos, sumugod siya kay Yandel ng pambihirang bilis habang hawak ang Primordial Dragon Blade. Isang sword light ang kumislap, at ang sword energy ay sumabog. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Yandel at naglaslas gamit ang kanyang espada. Itinaas ni Yandel ang kanyang pamaypay upang harangan ang pag-atake. Malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang fan, na hamarang sa atake ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang malakas na enerhiya na lumalabas mula sa Primordial Dragon Blade. Nanghina ang braso niya, at lumuwag ang pagkakahawak niya sa espada. Bago pa siya makapag-react, hinampas ni Yandel ang braso ni James gamit ang fan. Ang Primordial Dragon Blade ay bumagsak sa lupa at gumawa ng malinaw na tunog ng kalampag. Halatang dahado si James. Siya ay mas mahina kaysa kay Yandel pareho sa mga tuntunin ng lakas at true energy. Hahaha, mula sa malayo, tumawa si Winter. Ito ba ang taong pumatay kay Matias? Ito lang ba ang mayroon siya? Pagkasabi nun, tumingin siya kay Zayn at humajijek. Gayunpaman, hindi mo siya matatalo. Tell me honestly now, naging madali ka ba sa kanya? Ngumiti lang ng mahina si Zayn. Sa katunayan, mahina ang kaharian ni James. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang pisikal na katawan at ang itim na lotus sa loob ng kanyang katawan. Kaya naman, nanatili siyang tahimik at nagpatuloy sa panunood ng labanan. Mahiwaga, Kabanata 1996, lumapit si Samarth kay Zayn at bumulong. Zayn, bakit hindi natin siya pagsanib puwersa at lipulin? Napatingin si Zayn kay Samarth. Nakapatay ang mukha ni Samarth habang sinasabi niya, kanina ko pa siya pinagmamasdan. Ang kanyang mga kakayahan ay kakaiba. Kung pakakawalan natin siya, sa loob lang ng ilang maikling taon, sasaktan niya tayo. Napaisip si Zayn at sinabing, there's no need to rush things. Mag-observe tayo sa ngayon. Samantala, si James ay nasasangkot pa rin sa isang matinding labanan laban kay Yandel. Ngayong wala na ang kanyang sandata,
Maaari na lamang niyang labanan ang kanyang kalaban gamit ang kanyang pisikal na kakayahan. Gayunpaman, kahit na makapangyarihan ang kanyang pisikal na kakayahan, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan niya at ni Yandel. Pagkatapos ng ilang round ng labanan, nagsimula siyang magdusa ng mga pinsala. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang pisikal na katawan. Tila nakakapag-rejuvenate ito mag-isa. Boom! Muling nagsalubong ang kanilang mga kamao. Napaatras si James at samuka ng puno ng dugo. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang palad, kung saan mayroong maliliit na hiwa at pasa. Samantala, mabilis namang gumagaling ang mga pinsala. Nang makita ito, tumawa si James. Kahit na siya ay lubos na nalulula sa labanan, hindi siya natakot. Sa sandaling iyon, nagmamadali siyang umatras sa isang ligtas na lugar habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng madilim na aura na nagtipon upang bumuo ng itim na lotus. Ang itim na lotus ay naglabas ng kakaibang aura na nagpapalamig sa mga gulugad ng lahat. Ano? Natigilan si Yandel, nakatitig kay James, na nag-ooze ng demonic energy. Nagmura siya, "How dare you cultivate the demonic arts? Ngayon, lilipulin kita para sa kapakanan ng mundo." Agad siyang nagpakita ng 100 metro sa kalangitan at inilabas ang kanyang pamaypay na unti-unting tumaas. Pagkatapos, gumalaw ang higanteng pamaypay, na lumikha ng isang unos na yumanig maging sa lupa. Dahan-daang napaatras si James, habang tumatama ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Nagsimula siyang damyugo mula sa kanyang balat habang tinitiis ang matinding sakit. Habang siya ay umatras, ang itim na lotus ay pumailang lang sa langit at naglabas ng isang madilim na ulap na nagtipon upang bumuo ng isang materyal na espada. Ang espada ay tumagos sa bagyo at tumama sa pamaypay, na naging sanhi ng pagkawatak-watik nito. Ano? Namutla ang mukha ni Yandel habang nakadapa patalikod. Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay lumitaw sa itaas niya at naging isang ilusyon sa bundok. Bumagsak mula sa langit at bumagsak patungo sa kanya. Hindi makayanan ang bigat ng bundok. Bumagsak si Yandel mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Bumagsak siya sa isang tumpok ng mga durog na bato. Samantala, ang itim na lotus ay naging isang itim na espada, na bumaba mula sa langit at bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Yandel. Boom! Kaagad, isang bungangan na 100 metro ang lapad ay nilikha. Samantala, ang mga bundok na nakapalibot sa Mount Bain ay nawasak habang ang lupa ay yumanig. Marami ang nakasaksi sa eksenang ito mula sa malayo. Nang makitang natatalo si Yandel, natulala sila. Si Yandel ay nasa supernatural consummation rank. Paano siya natalo ng isang martial artist mula sa Earth? Sa sandaling iyon, nakatayo si James sa ibabaw ng itim na lotus. Nagpalabas siya ng napakalaking demonic energy, na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Mula sa mga durog na bato sa ibaba, hinukay ni Yandel ang kanyang daan palabas. Gulo-gulo ang buhok niya, at puno siya ng dugo. Hindi na siya naglabas ng charismatic aura. Sa di kalayuan, si Zane at ang iba ay may suot na mabangis na ekspresyon. Sinulyapan ni Leandro si Zane bago lumingon kay Samarth at Winter na may nakakamatay na tingin. Sabi, napakasama ng lalaking ito. Kailangang lipulin siya. Magsanib puwersa tayo at lipulin siya ngayon. Kabanata 1997. Si Leandro Zamir ang mayordomo ng Anak ng Langit. Isang lingkod lamang. Gayunpaman, habang ang Anak ng Langit ay may napakalaking impluwensya, walang sino man ang nang-ahas na tumawid kay Leandro. Sa normal na mga pangyayari, ang kanyang mga salita ay kahit sa Anak ng Langit. Nang makita ang nakakatakot na lakas ni James, nilayo niyang lipulin siya sa Mount Bain. Nagkatinginan sila at tumanggo. Matagal ko nang gustong lipulin siya. Sabi ni Zane,
Matapos patayin ni James ang kanyang alagad, nag-iisip siya ng mga paraan para makapaghiganti. Gayunpaman, natatakot siya sa lakas ni James. Ngayong nagsanib puwersa na sila, hindi na siya natakot. Sa di kalayuan, si Yandel ay puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay magulo. Galit na galit siyang tumingin kay James at umungol. "Na-provoke mo ako, B***** ka. Puputukan kita." Whoosh! Sa pagkakataong iyon, maririnig ang tunog ng hangin. Pinagmasdan ni James ang paligid. Lumitaw sina Zane, Winter, Smart, at Leandro, na hamarang sa kanyang daan patungo sa pag-atras. Lahat sila ay naglabas ng nakakatakot na aura. Lahat sila ay nakalaya na sa 9 inner gates at ngayon ay nasa supernatural consummation rank. Dahil ilang hakbang na lang sila mula sa pag-abot sa Herculean rank. Taglay nila ang napakalaking lakas. Ang kanilang aura ay nagsimulang bumuo ng isang malakas na magnetic field. Nakulong sa gitna, naramdaman ni James ang nakakatakot na pressure mula sa lahat ng panig. Nagsimulang nahihirapang huminga si James. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagpapakita na siya ng mga senyales ng pagbagsak mula sa langit. Habang naglalabas siya ng mga alon ng demonic energy, lumingon siya para tingnan ang kanyang mga kalaban. "Ginagago mo ako ngayon." Malamig siyang ngumiti. Malamig na sabi ni Leandro. "Bilang ina po ng mga makasalanan, hindi ka lang nagsisi, kundi sumunod ka pa sa landas ng iyong mga ninuno. Ngayon, lilipulin kita para sa kapakanan ng sangkatauhan." "Ha. Humagalpak ng tawa si James. "Para sa kapakanan ng sangkatauhan. Huwag mo akong pagtawanan, Leandro. No need to waste your breath on him. Gawin mo na lang," sabi ni Smart. Pagkasabi niyan, itinaas niya ang kanyang espada. Kahit na ang kanyang espada ay mukhang ordinaryo mula sa labas. Ito ay nag-radiated ng isang puting nakakabulag na liwanag habang ito ay umalis sa kanyang kaluban. Siya ang unang kumilos. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at nilalas ang dibdib ni James. Bago pa man makipag-ugnayan sa espada, naramdaman ni James ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa kaagad. Ang itim na lotus sa ibaba niya ay lumitaw sa kanyang harapan at hinaranggan ang pag-atake. Habang ang kumikinang na puting liwanag ay tumagos sa itim na lotus. Agad itong nilamon. Dahil alam ni Smart kung gaano kakilakilabot ang itim na lotus at demonic energy. Dali-dali niyang tinalikuran ang kanyang espada at umatras dahil sa takot na mahawa ng demonic energy ang itim na lotus na sinapian ni James na ngayon ay may nakamamatay na hitsura. Sa kanyang mukha, lumilitaw na ang mga negosasyon ay hindi magpapatuloy sa pamamagitan ng paglalaro ng maganda. Wala siyang choice kundi makipaglaban sa kanila. Bagaman hindi niya nais na gumamit ng karahasan. Wala siyang ibang pagpipilian. Arg! Parang mabangis na hayop. Umungal siya. Maraming buhay na nilalang ang nagmula sa overworld sa paligid ng Mount Bane sa nakalipas na 3 taon. Ang hitsura ni James at ang kanyang pakikipaglaban kay Matias ay kumalat sa malayo. Nang maramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa hangin, marami ang nagmamadaling pumunta doon upang panoorin ang labanan. Hindi man sila kasing lakas ni Zane, Smart, Yandel, at iba pa, hindi rin sila pushovers. Sa maikling panahon, libo-libo ang nagtipon. Nang makita si James na napapalibutan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure ng overworld, natigilan sila. Kabanata 1998, sino ang makalupa na iyon? Bakit napakaraming big shot ang nakapaligid sa kanya? Napapalibutan siya ng napakaraming cultivator sa supernatural consummation rank. Kahit na ang isang Herculean ay hindi maaaring maging matagumpay. Marami ang nag-usap. Samantala, sa larangan ng digmaan, kahit na si Smart ang gumawa ng unang hakbang, ang kanyang mga pag-atake ay madaling pinalihis ni James. Ito ay malalim na napahiya sa kanya.
Nagdilim ang mukha niya habang nakatingin sa iba. Sabi, anong nakatayo ka dyan? Dapat sabay-sabay tayong umatake. Ang iba ay itinaas ang kanilang mga armas. Swish! This time, si Leandro naman ang gumawa ng move. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay. Ang makapangyarihang materialized na sword energy ay nagtipon at sumugod kay James ng buong lakas. Ang tanging maaasahan ni James ay ang kanyang nagising kay natal supernatural. Agad na bumungad sa kanya ang itim na lotus at hinarangan ang atake ni Leandro. Habang nakikipag-ugnayan ang sword energy ni Leandro sa itim na lotus, agad itong nilamon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James na habang nilalamon ang sword energy, naramdaman niya ang pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan, na agad niyang hinigop. Ano? Ang pagtuklas na ito ay ikinatuwa ni James. Lumilitaw na ang itim na lotus ay konektado sa kanyang katawan. Pagkatapos ubusin ang enerhiya, ang itim na lotus ay maglilipat ng enerhiya sa kanyang katawan. At sa gayon ay madaragdagan ang kanyang lakas sa labanan. Sa sobrang saya niya, sumulpot si Yandel sa likod ni James sa isang kisap mata at hinampas ng malakas. Kasabay nito, inilunsad ni Zane, Winter, at Samarth ang kanilang mga pag-atake. Si James siguro ay makakalaban sa isang kalaban. Ngayon, gayunpaman, siya ay nalulula, ang kanyang likod ay tinamaan ng isang kamao. Ang kanyang braso ay nilaslas ng isang espada. At ang kanyang hita ay tinamaan ng alon ng palm energy. Sa sandaling iyon, siya ay malubhang nasugatan. Mawawala na sana siya ng husay sa pakikipaglaban kung hindi dahil sa hindi niya matatalo sa katawan. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa kabila ng matinding pinsala. Iyon ay dahil sa bilis ng kidlat ay magbabago ang kanyang katawan. Nakakaloka. Paanong hindi pa siya patay? Masyado siyang makapangyarihan. To think na may nakakatakot na lalaki sa mga Earthlings. Natigilan ang mga tao sa kapangyarihan ni James. Samantala, sa larangan ng digmaan, si James naman ang pumunta sa Opens iba. Dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanilang pinagsama-samang lakas. Kailangan niyang ituon ang lahat ng kanyang mga pag-atake sa isang individual upang maalis siya. Pagkatapos lamang lumiit ang bilang ng kalaban. Sa kasalukuyan, si Yandel lamang ang malubhang nasugatan. Kaya naman, itinuon niya ang lahat ng atensyon niya sa kanya, habang pinapagana niya ang itim na lotus. Ang mga hibla ng demonic energy ay sumulong sa direksyon ni Yandel. Nang makita ito, namutla ang mukha ni Yandel, at nagmamadali siyang tumakas. Samantala, inatake muli si James, ang sword energy, palm energy, at nakakatakot na true energy ay tumama sa kanyang katawan. Bagaman malubhang nasugatan ang kanyang katawan, hindi siya mamamatay. Sa kanyang napakaraming kakayahan sa pagpapabata, tinanggap niya ang mga pag-atake habang nag-iisang nagdidirekta ng kanyang mga pag-atake papunta kay Yandel. Tumakas si Yandel, habang nakapikit si James. Nakuha sa kanya ang mga thread ng demonic energy at binalot siya. Nakulong. Nagpakawala si Yandel ng masakit na sigaw. Break. Sip in. Umungol siya. Pagkatapos, nakatalyze niya ang kanyang buong lakas at pinalaya ang demonic energy na bumabalot sa kanya. Boom! Nagkalat ang demonic energy na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, nagtamo rin si Yandel ng mga pinsala. Sa sandaling iyon, napuno siya ng dugo mula ulo hanggang paa. Swish! Sa pagkakataong iyon, isang espada ang tumusok sa katawan ni James. Kasabay nito, nataman din ng kamao si James sa dibdib. Malakas siyang bumagsak sa lupa at bumangga sa isang bundok. Kabanata 1999. Kahit na si James ay malubhang nasugatan si Yandel, siya ay dumanas din ng mga pinsala sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay tinusok ng isang espada, at ang kanyang likod ay tinamaan ng isang kamao.
Bumagsak siya mula sa langit at bumagsak sa isang bundok sa ibaba, na agad na nawasak sa isang tumpok ng mga durog na bato. Patay na ba siya? Ang kanyang mga vital point ay tiyak na tinusok ng espada. Kahit na buhay pa siya, hindi niya dapat ipagpatuloy ang pakikipaglaban. I guess tapos na. Then, nakakatakot ang martial artist na iyon mula sa Earth. To think na nagawa niyang magdulot ng pinsala sa kabilang partido habang napapalibutan siya sa lahat ng panig. Mula sa malayo, maraming martial artist mula sa overworld ang nanood ng labanan mula sa malayo. Nang makita ang dugo sa katawan ni Yandel, hindi nila maiwasang huminga ng malalim. Tulad ng paniniwala ng lahat na natalo si James. Isang itim na liwanag ang sumikat sa langit mula sa ilalim ng mga guho. Pagkatapos, lumitaw si James sa himpapawid. Kahit mukha siyang bogbog, hindi nabawasan ang aura niya. Hindi lamang siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkapagod. Ngunit ang kanyang lakas ay tila nadagdagan. Dumilim ang mukha ni Leandro. Tinusok niya ng espada ang katawan ni James at tinamaan ng kamao ang likod nito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang isang tao sa rank ng supernatural consummation ay hindi makakalaban sa gayong pagsalakay. Si James, gayunpaman, ay ganap na maayos. Nakakaloka. Huminga ng malalim ang mga tao. Natulala sa katatagan ni James. Hindi pinansin ni James ang mga reaksyon nila. Sa sandaling iyon, isang individual lang ang nasa isip niya, si Yandel Harlow. Nang nakita si James sa kanya, nanlamig ang dugo ni Yandel at hindi niya namamalayang napaatras siya. Tinapakan ni James ang itim na lotus at mabilis na tumakbo papunta kay Yandel. Sa isang kisap mata, humarap siya sa kanya. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at hamampas sa kanya. Sampain ka, napaungol si Yandel. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang buong lakas at nakilala si James ng direkta. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Agad na pinalipad si James. Nanghina ang braso niya, at may mga bitin sa buong katawan niya. Sa normal na mga pangyayari, ang sinuman ay mawawala ng ilalim ng lumaban pagkatapos makaranas ng suntok. Gayunpaman, ang katawan ni James ay napuno ng demonic energy. Dahil dito, ang kanyang katawan, kakaiba at nakakatakot, ay muling bumangon sa bilis na hindi kapani-paniwala sa mata. Kahit physical ni James, ang lakas ay medyo mahina kaysa sa true energy ni Yandel. Gayunpaman, si Yandel ay sumure-sure paatros. Dahil nasugatan na siya, hindi na niya napigilan ang marahas na blood energy sa loob ng kanyang katawan at samukan ng isang subo ng dugo. Kunin mo siya ng sabay-sabay. Sumigaw si Leandro at sumugod kay James. Habang si Zane, si Marth, at Winter ay nakasunod sa likuran. Ipinatawag nila ang kanilang buong lakas at naglunsad ng tag-ong pag-atake. Napapaligiran ng lahat ng panig. Nagsimulang mawala si James. Hindi sinasadya. Nataman siya ng palad ni si Marth. Halos mahimatay siya sa sobrang sakit. Pagkatapos, dumating si Leandro na naglalaslas gamit ang kanyang espada. Bago pa makapag-react si James, hiniwanan niya ang braso niya sa kalahati. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas mula sa kung saan naputol ang kanyang paa at pilit na ikinabot ang kanyang braso sa likod. Ito ay lubos na natigilan kay Leandro at sa iba pa, 2/3. Maging si James ay nagulat. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hahaha, tumawa si James. Hinding-hindi ka makakaasa na matatalo ako. Kabanata 2000. Hikakled. Pagkatapos, tinapakan niya ang itim na lotus at tinungo ang direksyon ni Yandel. Ulit, nang makita si James na papunta sa kanya, si Yandel, na sa wakas ay nakakuha ng panandaliang pahinga, ay nagmura. Sino ka sa tingin mo? Galit na galit siya, hindi pinapansin ang kanyang mga sugat.
Ipinatawag niya ang kanyang buong lakas. At ang kanyang aura ay tumaas ng husto. Isang mapanlinlang na mabangis na tigre na nabuo mula sa true energy na lumitaw sa kanyang likuran. Napuno ng mahiwagang kapangyarihan. Naglabas ito ng hindi magapi na aura. Sa sandaling iyon, umungal ang tigre at tumalon papunta kay James. Nang maramdaman ang nagbabadyang panganib, sinubukan ni James na umiwas ngunit hindi ito nagtagumpay. Hinampas ng tigre ang kanyang dibdib at pinunit ang isang tipak ng karne. Ramdam ni James ang matinding sakit sa buong katawan. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na nagpabata sa kanyang sugat. Iyon lang ang mayroon ka. Napangisi si James. Habang tumatagal ang laban, mas naiintindihan na niya ang sarili niyang katawan. Siya ay walang talo, hanggat hindi siya nabuburst sa isang galaw. Hindi siya matatalo, kahit na humarap sa mga kalaban ng ilang beses na mas malaki ang lakas. Hindi siya natakot, nakakaloka. Nagulat si Winter, bagamat nakakita na siya ng mga makapangyarihang figure. Si James ay nasa ibang antas. Ang iba naman ay may suot na malupit na ekspresyon. Masyadong pambihira ang lakas ni James. Lalo na ang kanyang mga kakayahan sa pagpapabata. Ang mga tao ay nanunood ng labanan habang ang kanilang dugo ay malamig. Samantala, si Yandel ay napuno ng pagkabalisa. Bagamat nagawa na niya ang kanyang natal supernatural, hindi niya kayang lipulin si James. Dahil ang kanyang enerhiya ay mauubos ng malaki pagkatapos isagawa ang kanyang natal supernatural. Ito ang kanyang huling paraan. Gayunpaman, sa sandaling gumanap, ang natal supernatural ay dapat na magagawang lipulin ang lahat ng nakatayo sa kanyang paraan. Mamatay, nang gumaling ang katawan ni James, muli siyang gumalaw. Samantala, ang iba naman ay nakatayo lang at nanunood. Nang wala silang panghihimasok, mas naging madali si James sa paghabol kay Yandel. Kahit na masugatan siya ni Yandel, hindi niya ito kayang patayin. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagsimulang mawala si Yandel. Sa ngayon, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at siya ay nasa mortal na panganib kung hindi siya makakuha ng medikal na atensyon sa oras. Bakit ka nakatayo dyan, Leandro? Dapat tayong magtulungan at patayin siya. Pakiusap ni Yandel. Sa pagkakataong iyon, humarap sa kanya si James. Ang mga hibla ng itim na aura ay lumabas mula sa itim na lotus. Nabumabalot sa nasugatan na si Yandel at nagtali sa kanya sa hangin. Buong lakas na pumigla si Yandel. Sa pagkakataong iyon, napalitan ng sakit ang kanyang ekspresyon. Pahinga, umungol siya. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at pilit na pinalaya ang demonic energy na bumabalot sa kanya. Bumalik ang demonic energy sa itim na lotus. Si Yandel, samantala, ay malubhang nasugatan. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. At hindi na siya maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Mamatay. Ang lamig ng ekspresyon ni James. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang dalawa sa kanila bago niya makuha ang karapatang makipag-ayos sa overworld. Wala na. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Naramdaman ni Yandel ang layunin ng pagpatay kay James. Natakot si Yandel.